Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Handa talagang pumatay ng tao si Vivian para hindi lang malantad ang tinatagong sekreto ng anak niyang si Venice na si James, ang una at legal nitong pinakasalan. Nandilim na lang ang paningin ni Vivian nang sabihin ni James na ilalantad nito ang sekreto nila ni Venice kay Francis para si Francis na mismo ang makikipaghiwalay kay Venice. Pero hindi makakapayag ang mga Hermoso dahil si Francis na lang ang huli nilang pag-asa para makabayad ng utang si Vivian sa loan shark dahil kung hindi, patay sila. Kaya hindi nagdalawang isip si Vivian na sagasaan si James para hindi nito ituloy ang pagsusumbong kay Francis. Ang malaking problema, buhay pa rin si James. Kaya nagtulungan silang tatlo para dalhin si James sa isang facility para doon siya itago at nagpadala sila ng text message sa mga kilala ni James para hindi sila mag-alala. Ang buong akala ng mga Hermoso, walang may nakakita sa ginawa nilang krimen. Ang hindi nila alam, nagsimula nang mag-imbestiga si Ninong dahil masama ang kutob nito. Ang tanging alam ni Ninong, nakipagkita si James kay Venice o kaya kay Francis, kaya silang dalawa lang ang mga sospek niya sa biglaang paglaho ni James. Pero nang makipagkita si Ninong kay Francis, napagkamalan niyang si Venice si Tata, kaya sasabihin ni Tata na nag-text sa kanya si James para magkipagkita sa nasabing address. Kaya susugod si Ninong sa sinabing address ni Tata kasama ang mga pulis at makakita sila ng dugo sa kalsada kaya naghanap sila ng CCTV camera sa paligid. Gumuho ang mundo ni Ninong nang mapanood ang CCTV dahil walang awang sinagasaan si James at kitang-kita niya sa CCTV ang salarin. Si Vivian palang bumangga kay James. Mailigtas pa kaya ni Ninong si James bago pa maging huli ang lahat? Mabubulok na kaya si Vivian sa kulungan dahil sa pagbangga niya kay James? Abangan.